o katulad yan si Rizzo Ontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, nakausap kami na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Rizzo Ontiveros. Dalawang instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice Oo, may justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Rizzo Ontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Rizzo Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1 ha. Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Rizzo Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Rizzo Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Rizzo Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Rizzo Ontiveros. At huwag nyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Rizzo Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita lang sa media. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Paglalabas ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Rizzo Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Rizzo Ontiveros. At saka, Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Rizzo Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado di ba? Both times na nanalo siya, ulelat siya. So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Doon tayo maghintay. Pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history niya is fair game. So with Rizzo Ontiveros, so with any other prospective presidential candidate. So ayun na nga mga kababayan, niresbakan po ni Attorney Topacio itong si Senadora Rizzo Ontiveros mga kababayan patungkol po dito sa kay alias Rene na talagang ginulantang kahapon ang mga taong bayan dahil sa kanyang paglantad mga kababayan at kanyang pag-amin na binayaran nga po siya ni
Senator Risa Hontiveros daw ng 1 million mga kababayan para po pabagsakin, sirain si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ at idawit na rin ang mag-amang Duterte mga kababayan, no? At ito nga po, sabi ni Attorney Topacio, hindi na po siya nagulat dito sa karakter ni Senator Risa Hontiveros dahil siya mismo daw ay nakausap personal ang dalawang witness na binayaran umano ni Senadora Risa Hontiveros. Yung una daw noong kay Kian, no? Yung bata na napaslang noong kasagsagan ng war on drugs, no? Noong panahon ni Pangulong Duterte, at na-convict naman daw mga kababayan yung mga pulis na gumawa noon, at talaga naman kung may sala daw ay talagang deserve na makulong at maparusahan ng batas mga kababayan. At ang pangalawa pong witness na or nakausap nila Attorney Topacio at kasama pa rin daw nila dito or kasama daw nila dito si Congressman Jing Paras, no? Ang tatay lumapit sa kanila dahil yung bata na minor de edad ay kinuha po na walang pahintulot, no? Kinuha nila Senadora Risa Hontiveros, kaya nagpatulong po yung tatay sa kanila nila Attorney Topacio at kay Congressman Paras. Pinuntahan ito nila sa Senado mga kababayan, no? Pero hindi na po nila inusisa si Senador Risa Hontiveros daw dahil bilang respeto na lang kasi senador naman po siya, no mga kababayan. At sabi nga po ni Attorney Topacio, meron pa daw po siyang video, no, patungkol dito mga kababayan, at hinahamon niya si Senadora Risa Hontiveros na mag-file ng libel case dito kay Attorney Topacio para mapilitan po daw itong si Attorney Topacio na ilabas itong mga witness na mga binayaran di umano ni Senadora Risa Hontiveros mga kababayan. At sabi niya, strike 3 na daw ito ni Senadora Risa Hontiveros, no? Itong issue mga kababayan, or yung alleged na binabayaran niya yung kanyang mga witness mga kababayan. At mariing itinanggi naman ito mga kababayan, no, ni Senadora Risa Hontiveros na falsehood, no? Hindi daw totoo mga kababayan. At meron daw po silang ebidensya mga kababayan, may paper trail daw po sila na ebidensya, no, about dito sa mga paratang sa kanila. At magpupulong daw yata mga kabayan sila, at baka magfa-file sila ng case mga kabayan, no, patungkol dito sa kay alias Rene na lumantad kahapon talaga namang ginulat ang mga sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang pagsalita mga kabayan. At hindi po biro yung kanyang sinabi, no, na binayaran siya ng 1 million mga kababayan, at may mga dagdag pa kapag meron po siyang mga bagong na research na impormasyon, no. At yung tinanggihan niya pa yung isa pang offer na idawit itong si Senator Bong Go at Senator Bato, no, pero hindi po ginawa daw ni alias Rene dahil po natakot siya baka ma-cross examine siya mga kabayan doon sa Senado, kasi nandun po sila Senator Bato at Senator Bongo nung time na hearing na yon. Baka mapahiya po siya at mabulilyaso mga kabayan, baka magkamali po siya kung i-interrogate po siya doon ng dalawang senador na idadawit niya mga kabayan. At kaya tinanggihan na daw po niya itong pagdawit sa kanilang dalawa mga kabayan, kay Senator Bongo at kay Senator Bato de la Rosa. At matatandaan natin mga kabayan, noong 2019 meron din pong controversial mga kabayan na witness, no, na nagngangalang Bicoy na tumistigo po laban po kay Pangulong Duterte mga kabayan, no. Ito namang si alias Bicoy ay hawak rin po ni Senator Trillanes that time at ni Senator Risa Hontiveros, no. At noong 2021 meron din po silang kinuhang witness mga kababayan patungkol naman doon sa hearing nila doon sa Senado, no, yung formally yung alleged na overpriced mga kababayan yung mga COVID supplies, no, yung supply na gamit nung panahon ng pandemic. At fast forward mga kababayan, nung June 24 kahapon nga 2025, ito nga pong sumabog mga kababayan, no, lumantad itong si alias Rene na nagsalita na siya po yung star witness mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros nung hearing doon sa Senado, no, against dito kay Pastor Apollo Kibuloy
Kibuloy at maging pagdawit nga dito kay VP Sara at kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. At samantalang in-encourage naman, mga kababayan, ni Attorney Topacio itong legal team, mga kababayan, no, or mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na maghain po sila ng ethics complaint laban dito kay Senator Risa Hontiveros dahil hindi na daw po ito biro itong ginagawa niya, mga kababayan, at kailangan na po nilang gumawa ng aksyon, no, para matigil po ito, mga kababayan. At dagdag pa ni Attorney Topacio, mga kababayan, no, na itong mga witness ni Senator Risa Hontiveros ngayon na bumaliktad na ay sinasabi kasing threat, mga kababayan, no, laban kay itong pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Threat daw itong si Senator Risa Hontiveros, kaya sabi po ni Atty. Topacio hindi po threat si Risa Hontiveros dahil napakalaki ang diferensya nila, napakalaki ang boto na nakuha ni VP Sara noong 2022 na halos 33 million ang kanyang nakuhang boto, mga kabayan, at napakataas yung kanyang trust rating at approval rating, no, at marami pong mga Pilipino ang naniwala sa kakayanan ni VP Sara. Samantalang itong si Senator Risa Hontiveros daw ay nakailang ding talo, no, nakailang takbo po siya sa Senado pero natalo, mga kababayan. At itong sinasabi nila na threat daw itong si Senator Risa Hontiveros kay VP Sara sa 2028 ay i-deny po, no, ni Attorney Topacio, mga kababayan. So sa inyong palagay, mga kababayan, ano po sa palagay nyo itong pagbaliktad ngayon ng witness ni Senator Risa Hontiveros, no? Hindi lang tong si alias Rene, kasi meron pa daw pong mga dati pang mga witness din na bumaliktad, mga kababayan, no? Meron pong ebidensya na hawak itong si Attorney Topacio daw, at meron pa daw po siyang record, kaya hinahamon niya itong si Senator Risa Hontiveros na kasuhan po si Attorney Topacio ng libel para mapilitan po siyang ilabas itong mga witness na sinasabi ni Attorney Topacio. So please comment down below, mga kababayan. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.